Good morning mga kasambahay and welcome to Naturally Yours. This morning, very interesting ang topic natin as usual. Dahil pag-uusapan naman natin, bihira ito, pag-uusapan naman natin yung iodine at ang kanyang kahalagaan sa ating katawan. Mapamatanda o mapabata. Hindi natin problema dito sa Pilipinas ang iodine deficiency dahil nga napaligiran tayo ng tubig dagat. Archipelagic yung ating bansa, kaya marami tayong source ng iodine. Number one source ng iodine is yung lagi natin ginagamit na asin. Lahat ng asin nasa paligid natin, rock salt, ay iodized. Okay? And of course, sino ba ang sumisipsip ng iodine sa ating kapaligiran o sa ating karagatan kundi ang isda? That's why yung isda ay napakataas din sa iodine. First of all, bakit ba kailangan natin yung iodine sa ating katawan? Didiscuss ko yung isang bagay na napaka-importante para sa akin. Number one, yung iodine, kailangan natin yan para ma-repair natin ang ating mga cells. Hindi lamang sa pag-repair, nagre-regenerate pa ng cells kapag enough ang iodine natin. At sa mga bata naman, napaka-importante ito, especially sa ating mga ina. Dahil kapag may kakulangan tayo sa iodine, ang mga anak natin hindi nila ma-reach yung kanilang growth potentials. Now, magdi-discuss naman tayo kung anong dapat natin kainin at anong dapat ang mataas sa iodine para ma-nourish natin yung ating katawan. Of course, number one will be asin. Lahat halos ng tao sa Pilipinas ay naglalagay sa kanilang pagkain ng asin, so dapat walang nakakaroon ng deficiency. Of course, lamang dagat. Isa sa mga napakataas na lamang dagat na nagtataglay ng napakaraming iodine will be the shrimps. Mga kasangbahay, yung shrimps na sinasabi ko, yung shrimps na hindi sa fish pond, ito ang fish na manggagaling sa dagat. Ang tawag dyan, merong pulahan, merong putian, at kahit yung mga maliliit lang na fish na kinakain natin na ang tawag doon ay kalkag sa mga probinsya. Hindi natin ma-afford minsan yung malalaking shrimps, kaya pwede natin haluan yung ating kanin ng kalkag. Please go for the fish, kahit maliit or malaki, na talagang doon lumalaki sa dagat. And mga kasangbahay, ito very cheap lang ito, mura lang ito sa mga probinsya, especially sa Visayas areas and Mindanao, ang seaweeds. Pwede nating i-dry ito at pwede nga natin gawing chichirya minsan. No? So, i-dry sa sunlight, tapos pwede nating ihalo sa ating mga sopas. Napakataas po ito sa natawag natin na iodine. Apart from iodine, napakataas din ito sa minerals. Meat products like beef, basta hindi lang overcook ang pag-prepare, at ang ating mga native chicken, nagtataglay din ito sa mataas din na iodine. Although, of course, laging mas mataas ang seafoods rather than the meat products. Sa mga bata, maigi ring pakainin natin ang keso. Yung keso, like for example, yung white cheese, na napakamura lang. Meron din tayong mabibili ng mga curd. To those naman medyo sophisticated yung taste, you can go for the curd cheese. Sila ay nagtataglay ng mataas din na iodine content. And of course, huwag natin kalilimutan na pag-inom ng gatas o pag-inom ng mga dairy products ay napakahusay din sa growth ng ating mga cells o sa pag-repair ng ating cells, that apart from the amino acids that they contain, they also have traces of iodine. So ayan mga kasangbahay, sa Pilipinas pala, hindi pala talaga natin dapat problema yung pagkakaroon ng thyroidism, especially dahil tayo ay archipelagic at napakarami nating sources ng iodine. Sa susunod po, kita-kita tayo dito sa Naturally Yours.